Pagdating sa paghawak at paggastos ng pera, may disiplina ka ba? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera? Isang magandang araw sa inyong lahat. Katatapos lang natin sa isang paksa o usapin tungkol sa pamilya at ngayon naman ay magkakaroon tayo ng panibagong pag-aaral na napakahalaga hindi lang sa ating pangangailangan kung hindi maging sa ating mga relasyon, sa ating pamilya o sa mga taong ating nakakasalamuha. Ito ay ang usapin tungkol sa pera. Pero bago yan, tayo muna ay magsimula sa isang panalangin. Dakilang Diyos, kami po'y muling nagpapasalamat na binigyan niyo kami ng pagkakataon na magkasama-sama at makapag-usap lalo na po ang patungkol sa salapi o pera. Aming pong dalangin na bigyan niyo kami ng kalinawan ng isipan upang ang bagay na ito ay makatulong sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At bakit nga po ba importante na meron tayong pag-aaral at gabay patungkol sa pera? Dahil ang pera ay maaari magdala sa atin tungo sa maayos na buhay o pwede rin namang sa magulong buhay. Marahil may mga taong malapit sa inyo na nakita ninyo ang naging epekto sa kanila ng pera o huwag na tayong lumayo. Sa inyo mismo, ano nga ba ang nagiging epekto sa inyo ng pera? Dahil may mga taong gumaganda o nagiging magulo ang buhay dahil na rin sa pera, matanong ko lamang, kamusta ka ba at ang iyong pamilya pagdating sa pera? Kayo ba ay napapabuti o nagiging maayos o kayo ay nagiging magulo? Ang ilan sa mga pag-uusapan natin patungkol sa pera ay gaano ba kahalaga sa atin ang pera? Pangalawa, ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera? At pangatlo, ano nga ba ang magandang epekto o masamang dulot ng pera? Ilan sa mga katanungan na maganda na itinatanong din natin sa ating mga sarili na pwede mo ring itanong ito sa ilang membro ng ating pamilya. Saan mo ba ginagamit ang iyong pera? Ikaw ba ay nagiging maayos pagdating sa paghawak at paggastos ng pera o yung tinatawag na disiplina? May disiplina ka ba pagdating sa tamang paghawak ng pera? Ibig sabihin ng disiplina ay kaya mo bang kontrolin ang sarili mo sa paggastos at ito ba ay ginagamit mo sa mga bagay na tamang pagkakagastusan? Alam ninyo, maraming mga tao ang umaangat ang buhay at napapalago ang kinita dahil sa pagkakaroon ng disiplina sa pera at may mga tao rin naman na hanggang ngayon hindi na talaga makaahon sa pagkakalubog sa utang dahil sa kawalan ng disiplina sa pera. Wala na ngang disiplina sa paggastos, wala nang disiplina sa pangungutang at nagiging paraan pa ng pambayad ng utang ay utang pa rin. Kamusta ang katayuan mo ngayon sa buhay? Ikaw ba ay umaangat? Kasi kung hindi ka umaangat, ang kabaligtaran ng pag-angat ay paglubog. At gaya ng pag-aaral natin tungkol sa pamilya, tayo din ay magkakaroon ng 8 sessions patungkol sa pera at ang topic natin sa araw na ito na siguradong magugustuhan ninyo ay ang kahalagahan ng pera. Alam ninyo, sadyang mahalaga para sa atin ang pagkakaroon ng pera. Wala pa akong narinig o nakasalamuhang tao na nagsasabing hindi nila kailangan ng pera. Pero mahalaga na makita natin na hindi lamang sa dami o liit na susukat ang halaga ng pera, kung hindi kung paano natin tinitignan at pinahahalagahan ang mga resources natin. Kaya nga tayo nagtatrabaho, lalo na sa mga meron ng mga anak. Kaya tayo nagtatrabaho o naghahanap buhay ay para kumita ng pera, para matustusan ang pang-araw-araw nating pangangailangan gaya ng pagkain, renta, pangbayad sa ilaw at kuryente, at mahalaga din na ang pagkakaroon ng sapat na pera para kahit papaano naman ay guminhawa ang katayuan natin sa buhay. Para sa mga may anak, kagaya ko, kailangan natin ng pera para sa pag-aaral ng ating mga anak at pagdating ng araw, sila ay magkaroon ng magandang buhay. Ang tawag doon ay financial security. Marami din
ang naghahangad na magkaroon ng higit pa sa pangangailangan o yung sobra-sobra para naman magamit sa kaginawahan ng buhay gaya ng pagbili ng motor. Wala namang masama doon. Pagbili ng kotse at sa iba, makabili man lang kahit maliit na bahay at sa iba naman ay hindi rin naman masama ay kahit papaano makapasyal sa ibang lugar sa Pilipinas or bonus na kung ikaw ay makapag-ibang bansa bilang isang turista. Iba-iba man ang dahilan, pero sa lahat ito ay pangangailangan. Pero iba ang pangangailangan sa luho. At iba rin ang sapat sa sobra-sobra. At iba din naman ang taong marunong makontento at sa mga iba na nagiging gahaman. Dito, magkakaiba yan dahil sa motibo ng puso. Kung tama ang ating puso pagdating sa pera, marunong tayong makontento at magpasalamat. Ang tanong, ikaw ba ay marunong makontento at ikaw ba ay marunong magpasalamat? Kasi kung marunong tayong magpasalamat, maganda ang magiging pag-uugali natin. At kung maganda ang ating pag-uugali, hindi tayo magiging maramot at lalong hindi tayo magiging gahaman. At kung maganda ang ating pag-uugali, maganda rin ang magiging pakitungo natin sa ating kapwa. At kung maganda ang paikitungo natin sa ating kapwa, hindi ba maayos ang relasyon natin sa ibang tao, lalo na sa ating pamilya? At kung maayos ang ating relasyon, meron tayong kagalakan at meron din tayong kapayapaan. Nakita ba ninyo kung paano ang simpleng pagkakaroon ng tamang puso at tamang kaisipan pagdating sa pera ay nagdudulot ng maraming magandang bagay sa ating buhay. Dahil lahat tayo ay naniniwala na importante sa ating pera, mahalaga rin na matutunan natin ang ilan sa mga bagay na ito. Una, ang pagkakaroon ng tamang pananaw. Ibig sabihin, ano ba ang pagtingin mo pagdating sa pera? Importante na tama ang puso at kaisipan natin pagdating sa pera. Pangalawa, disiplina sa pag-handle at paggastos ng pera. Hindi pwedeng gastos ka ng gastos at hindi mo pinag-iisipan kung meron ka pa bang gagastusin o kaya pa ba. Lalo sa panahon ngayon na nauso na ang credit card, nauso na rin ang online shopping. Pangatlo, tamang pag-uugali kapag ka lumalago ang iyong pera. Mahirap kung hindi handa ang puso mo at ang isip mo kung bigla tayong magkakaroon ng higit pa sa ating pangangailangan. Pang-apat, tamang paraan kung paano ba natin kikitain ng pera. Dapat naman na nag-iisip tayo kung paano tayo kikita pero sa tamang paraan. Hindi sa mga bagay na makakasira tayo ng buhay ng iba at lalong hindi tama kung sariling buhay natin ang masisira. At marami pang mga importanteng bagay ang ating pag-uusapan sa ilang pang sesyon na tayo ay mag-uusap patungkol sa pera. Kailangan natin ang lahat ng mga aral na iyan upang ang lahat ng ating pinaghihirapan at kinita ay hindi masayang na parang hangin na lang na hinihipan dahil sa kawalan ng disiplina. Alam ninyo, maraming mga tao kakasweldo pa lang, kakahawak pa lang ng pera, sabi nga nila, parang hangin o parang bulang na wala na lamang. Kaya ngayon, kamusta ka ba pagdating sa pera? Masasabi mo ba na napapabuti ang katayuan mo dahil sa pagkakaroon ng tamang puso sa pera o nagkakaroon ka ngayon ng problema? Pwedeng dahil sa iyo o dahil sa ibang tao. Alam ninyo, maganda na lagi tayong nagpuproseso, lalo na sa ating katayuan sa buhay. Importante na magkaroon tayo ng kaalaman, tamang kaalaman pagdating sa pera upang hindi mapariwara o mapasama ang ating mga buhay. So dito po tayo nagtatapos para sa ating usapin pagdating sa kahalagahan ng pera. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, tayo muna ay magtapos sa panalangin. Panginoon, salamat sa isang makabuluhang pag-uusap lalo na po patungkol sa pera.
Alam po namin, Panginoon, na maraming pamilya, maraming individual ang nasisira dahil hindi alam ang tama o pagiging responsable na paghawak pagdating sa salapi o pera. Sa pagkakataon pong ito, Panginoon, sa aming pag-uusap-usap, bigyan nga po kami ng kalinawan ng isipan at ganoon na rin ng pagpapakumbaba na makita kung meron bang mga bagay o dapat ayusin sa amin. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng itinuturo mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At sa ating pagtatapos, maganda na mapag-usapan natin sa ating processing session ang mga katanungang ito. Gaano ba kahalaga sa atin ang pera? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali, pananaw at tamang paggamit ng pera? Ano nga ba ang magandang epekto o masamang dulot ng pera? Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon, makita-kita po tayo muli sa susunod na mga araw. Pagdating sa paghawak at paggastos ng pera, may disiplina ka ba? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera?